Nalaglag ang panga ni Clara nang iwaksi ni Elton ang kanyang kamay na may hawak na tray ng pagkain. Kumalansing ang tray sa sahig. Mabuti na lang hindi nabasag ang bowl na may lamang sopas dahil sa carpet iyon bumagsak. Ano ba? Malakas na sigaw ni Clara kay Elton, dahilan para mapatigalgal sa kanya ang lalaking amo. Masama niyang tiningnan si Elton na nakaupo sa wheelchair nito. Hindi na nga ito makalakad at makagalaw ng maayos dahil sa paang hindi magamit. Sobrang sungit pa. 1 week na siyang nagtatrabaho sa bahay ng lalaki, ngunit hindi niya na kayang tiisin pa ang ugali nito. Kung hindi ka kakain, sabihin mo lang. Hindi yung tinatapon mo. Alam mo ba kung ilang bata at tao ang hindi kumakain dyan sa labas? Ang gutom? Alam mo ba kung ilang libong mga bata ang kumakalamang sikmura ngayon dahil walang makain? Singhal niya kay Elton. Hindi siya takot na masasante sa trabaho dahil ang ina mismo ni Elton ang kanyang backer. Hindi alam ni Clara kung saan minana ni Elton ang kagaspangan ng ugali nito dahil mabait naman at mahinhin ang ina. Ang mama ni Elton na si Daisy ang nag-alok sa kanya ng trabaho kaya napasok siya sa bahay ni Elton. Inoffer nito na magtrabaho siya bilang aider ng anak na lumpo. Guwapo nga, may itsura, kaso hindi naman nasisikmura ang ugali. Pagak na tumawa si Elton, kaya kumunot ang noo ni Clara. Masaya ka pa? No. At isa pa, ano namang pakialam ko sa mga bata dyan na walang makain? Ako ba ang magulang nila? Anak ko ba sila? Bakit naman bigla ko silang responsibilidad? Ha? Galit namang asik sa kanya ni Elton. Nasampal na lang ni Clara ang kanyang noo. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang, huwag kang magsayang ng pagkain, ng grasya. Grabe, anong klaseng tao ka ba, ha? What the? Ang lakas naman ng loob mong sagot-sagutin ako. Nag-make face lang si Clara sa lumpong si Elton. Ano bang gusto mo, ha? Tulad ng mga naunang mga aider mo na umiiyak at sumusuko kaagad. Puputi muna ang buhok mo bago mo kung masisante, Elton. Dark, alam ba ng mami ko na ganito kasama yung ugali mo? Halos mamutok na ang ugat sa leeg ni Elton dahil sa pagsagot-sagot sa kanya ni Clara. Ngumisi lang naman si Clara kay Elton. Hambog ang naging ngisi niya rito. Kasi kampante naman siya na hindi rin siya masisisante ng ina ni Elton dahil ito pa ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Gusto mong magsumbong? Eh di magsumbong ka sa mami mo. As if naman may care ako. Panunuya pa niya kay Elton na mas ikinapula ng mukha nito sa inis. Talagang sasabihin ko to kay mami and I will make sure na masisisante ka. Sige lang, Sir Elton. Kung saan po kayo mapapanatag, sige. Pero sinasabi ko sa inyo, sir, hindi ka na makakahanap ng katulad ko. Mabait, mahaba ang pasensya. Inaalagaan ko kayo kahit ang sungit-sungit mo. At higit sa lahat, maganda. Pasalamat ka na lang, libre mong nakikita itong mukha ko araw-araw. Everyday kang nakakakita ng maganda kahit nandito ka lang sa loob ng bahay mo. Saysay niya kay Elton, ngunit nakabusangot lang ang mukha nito. Mas lalo nga lang tumalim ang titig nito sa kanya na para bang gusto na siyang bigwasan. I cannot believe you. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo, Clara. At kailan ka pa naging mabait? Sinabi mo pang maganda ka. Saan banda? Saang parte ng mukha mo ang maganda riyan? Napahawak si Clara sa kanyang dibdib dahil parang punyal na tumarak sa kanyang dibdib ang mga salitang binitawan ni Elton. Batid na niya na hindi talaga mabuti ang ugali ni Elton at mainitin ang ulo nito. Pero talagang nagugulat pa rin siya sa mga salitang binibitawan nito kahit 1 linggo niya na itong inaalagaan. Walang paliyasya nitong sinosorpresa sa kasamaan ng ugali.
Kung pwede ko lang talagang kurutin sa singit ang bugnuting lalaking to. Ungot niya sa isipan habang nililinis ang natapong pagkain sa sahig. Sa huli ay muling naghain si Clara ng pagkain para kay Elton. Hindi niya na ito pinilit na kumain at nilagay na lang niya sa mesa ang pagkain. Hinayaan niya lang iyon sa mesa dahil batid niya rin naman na kakain din si Elton, lalo at anong oras na rin. Wala pa itong snacks. Kinagabihan, pabagsak na hiniga ni Clara ang katawan sa kanyang kama. Pagod na pagod siya, pero thankful pa rin siya na napadpad siya sa bahay ni Elton. Pero mas malaki ang utang na loob niya sa ina ni Elton dahil kung hindi dahil sa ina nito, hindi rin naman siya mapapadpad sa bahay ng lalaki. At kung wala siya sa bahay ng lalaki, malamang kumakalam na rin ang kanyang sikmura. "O Clara, ayos ka lang ba?" Tanong ng kanyang kasamahan na si Nessie. Si Nessie ay matanda sa kanya ng ilang taon pero may asawa at anak na. Maaga kasi itong nag-asawa. Roommate niya rin si Nessie sa bahay ni na Elton at dito niya nasasabi ang hinanakit niya sa amo. "Si Sir Elton na naman ba? Ay halika, hilutin kita." Alok ni Nessie. Hindi niya na ito tinanggihan pa. Lumipat siya sa kama nito at dumapa sa kama. "Sino pa ba ang nagpapahirap sa akin sa bahay na to, Nessie?" Humagik-gik lang naman si Nessie at nagsimula na niyang hilutin ang balikat ng kaibigan. Shockingly, magaling maghilot si Nessie at magaan ang kamay nito. "Sana pala ako na lang tagalaba at tagaluto rito. Mas maganda pa sana yun. At aagawan mo pa ako ng trabaho? Kay Sir Elton ka nakatoka. Diyan ka na." Nessie naman eh. "Alam ko, okay. Alam kong hanggang reklamo ka lang. Pero bukas, babangon ka na naman at magtatrabaho. May choice ba ako? Wala nga tayong choice dito." Totoo iyon. Pareho silang walang choice. Si Clara, aminado siyang college graduate siya. Fresh grad na sumubok sa syudad. Kaya lang sa unang araw niya pa lamang sa lugar, ay agad siyang nanakawan. Tinangay ng magnanakaw ang kanyang wallet, kaya naman walang-wala siya. Ayaw niya mang umuwi sa kanilang probinsya na bigo, pero wala siyang choice. Mabuti na lamang at nakilala niya si Daisy, ang ina ni Elton. Nakita siya ng ginang na umiiyak sa tabi ng daan at binaba siya nito sa sasakyan. Tanging ang kanyang resume at biodata lamang ang naipakita niyang papeles sa ina ni Elton. Hindi niya pa kasi nakukuha ang diploma at transcript of records niya. Pero sobrang bait ng ina ni Ma'am Daisy sa kanya dahil kaagad siya nitong binigyan ng trabaho. Kaya nga napadpad siya sa bahay ng isang tigre, sa bahay ni Elton Rojas. Mag-a-apply sana siya sa isang call center company, kaso lang nawala ang kanyang cellphone at pera. Mabuti na lamang at may mga tao pang tumulong sa kanya. "Aalis ka ba rito, Clara, kapag nakuha mo na yung sweldo mo?" Tanong ni Nessie nang humiga na sila ni Clara. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa kanilang silid. "Hindi na, Nessie. Maayos naman ang sweldo rito eh. Malaki pa sa starting rate nung call center na ina-applyan ko. Kaya ko naman sigurong tiisin yung kasungitan ni Sir Elton. Sabagay, pero kapag kasi aalis ka, malulungkot ako." "Don't worry, wala pa sa plano ko yan. Saka nakakahiya naman kay Ma'am Daisy ano." Pagod na tiningnan ni Clara ang among si Elton habang inaayos nito ang buhok sa harapan ng salamin. Mag-o-offer sana siya na siya na lang ang magsusuklay rito kaso sinungitan lang siya ng lalaki. Napapabuntong hininga na lang siya nang biglang sumagi sa isip niya ang kanilang naging pagtatalo. "Good morning, sir. Ako na po magsuklay sa..."
Pero agad na naputol si Clara nang sapawan siya ni Elton. I can do it myself. Lumpo ako. Pero maayos ang kamay ko. I don't need your help. Inaalok ka lang. Ang sungit-sungit mo naman. Umagang-umaga, sir. Nanlisik ang mata ni Elton sa kanya. Napalunok na lang tuloy si Clara sa naging reaksyon ng boss niya. Just shut up, Clara. Get out of my room. Singhal nito sa kanya, ngunit hindi naman siya lumabas ng kwarto nito. Kinakapalan na lang talaga niya ang puso niya at muka para sa lalaki. Napatitig siya sa nakabusangot na mukha ng amo sa salamin nito. Gwapo si Elton para kay Clara at kahit ang ibang tao ang pagsasabihin, totoo itong attractive. Makapal ang kilay, maskulado, matangos ang ilong, hulmado ang panga at mabango. Mayaman at gwapo. Attractive na sana, kaso nagiging satanas kapag nagsasalita. Walang filter kung magsalita. Hindi nito alintana ang mga taong nasasaktan nito gamit ang bibig. Isang major turn off iyon para kay Clara. Hindi rin naman siya nagka-interes sa amo, lalo na at may naiwan siyang nobyo sa kanyang pinanggalingang probinsya. Miss ko na tuloy siya. Aniya sa isipan. Itinulak na ni Clara ang wheelchair ni Elton tungo sa dining area ng bahay nito. 2 palapag sana ang bahay ni Elton kaso lumipat ito ng silid sa baba nang malumpo na ito. Minsan, pinapadala na lang ni Elton ang pagkain nito sa silid at minsan naman sa dining area ito kumakain. Sa bahay ay nasa 5 silang katulong pero si Clara ay siyang nakatoka lamang talaga kay Elton. Anong gusto ninyong ulam, sir? Masigla pa rin ang boses niya kahit nasingahalan na siya ng lalaki. I want fish and chicken soup. Masungit namang saad ng lalaki. Palihim na lang na umirap ang dalaga at pinaghainan ang amo. Tama na ho ba ang rice niyo or muli na naman siyang pinutol ni Elton? I'll just ask for your assistance kapag kailangan ko. Nakwento ni Nessie sa kanya na wala raw tumatagal na caregiver o private nurse ni Elton dahil sa ugali nito. Nung una naman daw ay hindi ito ganoon kasungit at kaistrikto. Ngunit nang dahil sa aksidente na naging sanhi ng paggalumpo nito, ay nagsimulang magbago at mag-iba ang ugali ng amo. Nang sumapit ang hapon, nagulat si Clara nang ayain siya ni Elton na lumabas. Akala niya ay gagala sila sa kung saan, pero sa labas lang pala ng bahay nito. Narinig niya mula sa ibang katulong na simula rin nang malumpo ang kanilang amo, hindi na raw ito lumalabas o gumagala. Wala na raw itong mga kaibigan na pinapabisita sa bahay. Ang ganda pala rito. Bulalas ni Clara nang makalabas na silang dalawa. Nasorpresa siya sa malaking lupain sa likod ng bahay. Ang malaking ngiti sa labi ni Clara ay unti-unting napawi nang makita niya ang kanyang amo. Sa halos 2 linggo niyang pamamalagi sa bahay ni Elton, iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang payapa ang mukha ng amo habang nakatingin sa araw na papalubog sa kanilang unahan. What a rare sight! Bulong niya sa isip. Dahil may isang bato na nasa tabi ng tinigilan nila ni Elton. Umupo siya roon at pinatong na rin ang paa. Niyakap niya ang tuhod. Ang ganda, di ba, sir? Very much. Mahinang saad ng binata. Halos mapasinghap naman si Clara nang hindi badaskol o pasigaw ang sagot sa kanya ng lalaki. Sir, sorry pala minsan ha. Sorry kung nasasagot kita minsan. At sorry dahil matigas talaga yung ulo ko. Minsan ka lang bang sumasagot sa akin, Clara? Sir, umiling si Elton. Just kidding. It's fine.
Alam ko naman na mahirap talaga akong i-handle. I'm sorry too, Clara. Sorry dahil nasisinghalan din kita. Si sir naman? Wala yun, sir. Amo po kita. Wala akong karapatan na sigaw-sigawan ka, no? Pero kasi naman, dahil dito sa bibig ko at sa confident ko na hindi ako masisisante, lumaki yata yung ulo ko. Nilingon ni Clara ang amo at nakita niyang nakatingin pa rin ito ng diretsyo sa kanilang harapan. But this time ay may munting ngisi na sa mga labi nito. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, napatitig na lang si Clara sa gwapong muka ng amo. It must have been hard for you. Sir? Ayokong kaawaan ako, Clara. Just because I'm like this, kasalanan ko rin naman kung bakit ako nagkaganito. Nag-drive ako kahit lasing ako. Hindi ako nagpapigil sa mga kaibigan ko. Maybe ito na yung leksyon ko sa lahat ng ginawa ko. Ilang sandali, lumingon ito kay Clara. Nahigit naman ni Clara ang hininga nang magtagpo ang mata nila ni Elton. Sir, huwag naman ninyong sabihin po yan. Aksidente po ang nangyari sa inyo. Siguro nga at the some point, may fault kayo. Pero huwag niyo naman pong idiin ang sarili niyo. Gagaling kayo, sir. Sigurado ako dyan. Sa unang pagkakataon, lumambot ang titig ni Elton sa kanya. Hindi na napigilan ni Clara na ngitian ito. Thank you so much, Clara. Wala yun, sir. Really, Clara. Thank you. Dahil kahit na sinisigawan kita, kahit na pinapainit ko yung ulo mo, at lagi kitang pinapahirapan, may concern ka pa rin sa akin. Thank you for putting up with me. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Kasabay ng pag-ihip ng hangin. May kaunting lagas ng dahon na lumipad sa ere at kapwa ginulo ng hangin ang kanilang buhok at damit. Sa totoo lang, sir, mahirap po at nakakapagod. Sumagi na sa isip ko na tumigil sa trabaho pero hindi ko naman magawa. Maliban sa maganda ang sahod ko dito, gusto ko ring makita mo, sir, na may taong handa kang alalayan. May tao na gusto kang tulungan at hindi ka susukuan. Napakalaki ng mundo, Sir Elton. Mayaman ka. Kaya sure ako na makakalakad ka pa. Ika nga po nila, hanggang may buhay, may pag-asa. Gumuhit ang sangiti sa mga labi niya bago nagpatuloy. Medyo matagal man bago kita naunawaan, sir, pero sasamahan po kita. Nandito po ako sa tabi ninyo para alalayan kayo habang hindi pa po kayo nakakalakad. Thank you so much, Clara. Simula nang makapag-usap sila ng masinsinan ni Elton, naging maayos na ang mga araw ni Clara sa bahay nito. Though, likas na masungit na talagang tingnan ang lalaki. Ito tawagan mo na yung boyfriend mo. Sabi ni Nessie, sabay lahad nito sa cellphone kay Clara. Gabi na, kaya nasa kanilang quarters na sila at nagpapahinga na. Salamat, Nessie. Don't worry, kapag may sweldo na tayo, bibili ako ng mumurahing phone. Nahihiya na ako sa iyo eh. Ano ka ba? Wala yun. Sa katapos ko na rin namang kausapin yung anak at asawa ko eh. Ikaw nga dyan eh. Hindi na nakakausap ang nobyo mo. Ngumusol lang si Clara sa kaibigan at idinayal ang numero ng boyfriend niya. Nakasave na yon sa contact list ni Nessie, kaya agad niyang nahanap ang number nito. Higit 2 linggo na siyang nasa bahay ni Elton. Kaso, 1 beses lang niyang nakausap ang nobyo. Alam nito ang kanyang sitwasyon. Nananakawan siya at nawala ang phone niya, kaya ibang numero ang kanyang gamit. Kaso sa mga nakalipas na araw, kapag kinokontak niya ang nobyo, hindi ito sumasagot sa tawag. Palagi na lang siyang nagbabakasakali. Sumagot na ba?
Umiling si Clara habang nasa tapat ng tenga ang cellphone. Tawagan mo ulit. Unli calls yung load ko. I-charge mo na lang cellphone ko kapag matutulog ka na. Sige, Nessie. Good night. Good night din. Nakailang tawag na si Clara sa numero ng kanyang boyfriend na si Dino, ngunit wala pa ring sumasagot doon. Nagri-ring naman ang cellphone nito kaso walang sumasagot. 15 missed calls ang iniwan niya bago naisipang itigil na ang ginagawa. Tinext na lang niya ang boyfriend at saka chinarge ang cellphone ni Nessie. Thank you, Clara. Wika ni Elton kay Clara matapos siya nitong alalayan upang makaupo sa kanyang wheelchair. Ngumisi sa kanya ang dalaga. Walang anuman, sir. Breakfast na po tayo? Kusang gumuhit sa mga labi niya ang ngiti. Tila nahawaan na rin siya sa nakangiti lang na babae. Sure. Hindi ka pa ba kumakain? Tanong niya habang tulak-tulak naman ni Clara ang kanyang wheelchair. Kumain na, sir. Sabay kami ni Nessie at ng iba pa niyong mga kasambahay. Clara, you're way too formal. Huwag ka nang magpo sa akin. I'm sure naman na hindi nagkakalayo ang edad natin. Nakakahiya naman, sir. Amo po namin kayo. No, I insist. Narinig niya ang marahas nitong pagbuga ng hangin. Kung yan po, kung yan ang gusto mo, Sir Elton. Nakarating sila sa dining table ng kitchen. Kaagad namang inasikaso ni Clara ang kaniyang almusal. Hindi maiwasang hindi mapatitig ni Elton sa dalaga na siyang nag-aasikaso sa kanya. Sa ilang linggong pananatili ni Clara sa kanyang pamamahay, palagi niyang nakikita na nakatali ang itim, wavy at mahabang buhok ni Clara. Maaliwalas ang mukha nito at mabilis mamula ang mukha. For the past weeks, lagi niya ring nakikita ang pamumula ng mukha ni Clara, lalo na kapag nagtatalo sila. Kain ka na, sir. Tawagin na lang po ninyo ako kapag meron kayong iuutos. No, samahan mo ako. Tapos na akong kumain, sir. Then mag-dessert ka or something. Samahan mo lang ako dito. Bakas sa mukha nito ang pagpuprotesta sa kanyang naging pahayag, ngunit tumango rin ito sa bandang huli. Kumuha lang ito ng slice ng cake sa ref at bumalik sa mesa upang daluhan siya. Oh, by the way, how old are you? Matagal ka na sa bahay yet ngayon pa lang kita natanong ng ganyan. Naibaba nito ang kutsara. Magte-23 na, sir. I'm only 27. I told you, hindi nagkakalayo ang edad natin. He chuckled. Ngumiti sa kanya si Clara. Hindi batid ni Elton. Pero sa tuwing siya ay nginingitian ng dalaga, kusa na ring umaangat ang gilid ng kanyang labi. Hindi na niya mapigilan ang sariling hindi masuklian ng ngiti ang babae. Inaamin ni Elton na noong unang dumating sa bahay niya si Clara, wala siyang ibang iniisip kung hindi ang paalisin ito. Ginawa niya ang lahat ng kasungitan at ginalit niya na ang babae at lahat-lahat na. Pero matigas ito. Akala niya iiyak ito at aalis ng bahay niya. Kaso lang matapang ito at sumasagot pa sa kanya, ni hindi natakot sa kanya. Simula nang hindi siya makalakad, parang nawalan na rin siya ng pag-asang mabuhay sa mundo. Biglang parang tinalikuran siya ng lahat. Ngunit biglang dumating si Clara. Muling umingay ang mundo niya at nagulo dahil sa babae. Gusto niyo po bang lumabas tayo mamaya, sir? Anya at kinumutan siya nito. Wala kasi siyang ginagawa, kaya naman nais lang niyang umidlip. Do you like the sunset, Clara? Oo, sir. Gustong gusto ko kaya yun. Para kasi akong nasa probinsya namin. Okay. Manood tayo ng sunset together. Para siyang na-excite bigla na dumating ang hapon upang lumabas sila ni Clara.
Nag-set siya ng alarm sa kanyang cellphone upang magising siya. Ngunit hindi pa man tumutunog ang kanyang alarm sa cellphone, nagising na si Elton. May kumatok sa kanyang silid. Pasok. Sir? Sumilip siya sa pintong bumukas. Clara, Umahon siya mula sa pagkakahiga. Labas na tayo, sir? O may gusto ka pang gawin? Masuyo siyang umiling rito. wala na. Maybe magdala na lang tayo ng light snacks sa labas. Sige, sir. Sasabihin ko si Nessie. Napabuga na lang si Elton ng marahas na hininga mula sa ilong nang makita niya si Clara na naglabas ng maliit na mesa. Sunod nitong kinuha ang isang basket. Una siyang hinatid ng dalaga sa labas bago nito inasikaso ang mesa at ang kanilang pagkain. Sa mga ganoong pagkakataon ay gusto na ni Elton na makalakad. Huwag kang umupo dyan. Tawagin mo si Nessie para dalhan ka ng silya. Nessie! Siya na sana ang sisigaw nang mabilis na tinakpan ni Clara ang kanyang bibig. Nang mapagtanto nito ang ginawa, ay kaagad nitong nilayo ang kamay sa kanya. Naglikot ang mga mata nito. Huwag na, gusto kong maupo rito sa damuhan. Saka ganito kaya ako sa bukid, sir. What if may insects? Wala. Kung may uod man, hindi naman ako takot. Kahit na. Baka mangati ka dyan. Sir, sanay na tong balat ko sa bukid. Okay, fine. Pagsuko niya rin. Binuksan nito ang basket at nilapag sa maliit at mababang mesa ang mga dinala nitong pagkain. Sabi niya, light snack niya, kaso marami itong dala. Fruits, sir? Alok nito sa mga sliced fruits sa kanya. Hindi niya na iyon tinanggihan. May kasama na rin iyong panusok sa prutas. Kagaya nung unang beses na lumabas sila ni Clara, ang mga araw ay papalubog na rin. Para na itong nagtatago sa likod ng mga nagtatayugang bundok. Ang kapaligiran ay nagiging kahel na rin. Ang ganda talaga ng sunset dito. Kung hindi dahil sa inyo, sir, hindi ko ito madidiscover. Nakakamiss tuloy sa probinsya namin. Aniya habang malapad ang ngiti. Nakatingin ito sa papalubog na araw. Ang titig ni Elton kay Clara ay nagtagal. Susulyap lang sana siya sa babae dahil naging malumanay ang boses nito ngunit hindi niya akalain na mapapako ang kanyang mga mata rito. Matangos ang maliit nitong ilong, manipis ang labi at maganda ngumiti. Napaka-expressive din ng mga itim nitong mga mata. Napatikhim na lamang si Elton dahil habang tumatagal ang kanyang mga titig kay Clara, bumibilis na ang tibok ng kanyang damdamin. Sir, okay lang po ba kayo? Ito, tubig po. Umiling siya. No, I'm fine. Sigurado po ba kayo? I am. Akala ko po kasi nung una ay ano na. I just want to ask, if you don't mind, kung paano ka napadpad sa syudad. Well, aside sa dinala ka rito ng mami ko. Bago sumagot si Clara, ay nakita niya ang paghigit nito ng mahabang hininga. Yumuko ito. Nakipagsapalaran lang din po ako dito, sir. May ina-applyan kasi akong online na work. Call center po siya. Supposedly, magre-report ako sa kumpanya the next day. Pero nung dumating ako rito, nanakawan po ako eh. Nawala sa akin yung baon kong pera at ang cellphone ko. Actually, naiiyak na nga po ako nung time na yun. Hindi ko po kasi talaga alam kung ano ang gagawin ko. At wala pa akong kakilala rito. Pero binaba po ako ni Ma'am Daisy mula sa kotse niya. Siguro naawa po sa akin si Ma'am. Nakaupo lang kasi ako sa may sidewalk. Bangag, lutang at kawawa. Hindi batid ni Elton kung bakit gusto na lamang niyang mahuli ang kung sino mang nagnakaw kay Clara. Though,
Kung hindi iyon nangyari, hindi rin naman mapapadpad sa bahay niya ang dalaga. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya sa sinapit nito o ano. Pero may naramdaman siyang pagsisisi sa mga sinabi niya at sa mga nagawa niya sa dalaga noong bago pa lamang ito sa kanilang bahay. Clara just wanted to live, survive, and make money. Mas humanga tuloy siya sa dalaga. I'm sorry, Clara. Po, bakit naman po kayo nagsasorry, sir? Kinakabahan tuloy ako. Sorry because I've been really rude to you back then. I didn't know na may ganito ka palang experiences dito sa syudad. Wala na yun, sir. Masaya na nga po ako na dito ako napadpad sa inyo. Though talagang nalugmok ako sa nangyari sa akin that day. Pero thankful pa rin ako kasi nakilala ko si Ma'am Daisy. At kayo na rin po. Nahirapan si Elton na lumunok nang biglang sumikdo ang kanyang damdamin. I'm happy to hear that, Clara. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang batok. Napahagod na lang siya roon. So, what was your life like in your place? Matamis ang naging ngiti nito sa kanya. He is jealous. Kapag tungkol sa probinsya nito ang pinag-uusapan, talagang lumiliwanag ang mukha ni Clara. Simple lang, sir. Ang mga magulang ko po, magsasaka. May 2 po akong kapatid. Ang isa po may asawa na, habang yung isa naman, yung nakababata kong kapatid, ay nag-aaral. Anong natapos mo? Nursing po, sir. Really? Nagwala ang mga mata ni Clara nang ngumiti ito. Tumango ito sa kanya. Opo, naging working student po ako sa university kung saan ako graduate. Kaya nakapagtapos. Pero kasi hindi pa po ako nakapag-take ng board exam. Gusto mo ba? Oo naman, sir. Then, mag-take ka ng exam. Gusto mo bang mag-enroll sa review center? Bumilog ang mga mata ni Clara habang nakatingin sa kanya. Ako nang gagastos sa review mo. Kailan ba yung exam na yan? Sir, seryoso po kayo? Napatayo si Clara. Yes. Hindi ko ugali ang magpaasa ng tao, Clara. Kaya oo, I'm serious. Sayang naman pinaghirapan mo. Kung magsistay ka lang dito at mag-aalaga ng bugnutin mong amo tapos lumpo pa. Bigla siyang niyakap ni Clara. Bumilog ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa ginawa nito. Hindi siya agad nakapag-react sa bigla ang ginawa ni Clara, kaya para siyang nabato. Pero lumipas ang ilang minuto, natagpuan na lang niyang nakayakap na rin siya sa dalaga. Thank you, sir. Pinakawalan siya ni Clara. You're welcome, Clara. Just tell me if anong mga kakailanganin sa review mo. I'll shoulder everything, Clara. Kakapalan ko talaga mukha ko, sir. Hindi ko talaga tatanggihan yan. Matapos ang kanilang yakap, pero parang gusto niya pang makaisa ng yakap dahil nakulangan siya sa yakap nilang dalawa. Nang matanggap ni Clara ang kanilang sweldo, sinamahan siya ni Nessie sa malapit na mall upang makabili ng cellphone. Pinakamura lamang ang binili niya para lang may magamit siyang pantawag sa kanyang family sa probinsya. Nakapaghulog na rin siya ng pera sa kanyang pamilya pagkatapos nilang mag-mall. Uy, baka hindi ka na magtira ng pera para sa sarili mo Puna sa kanya ni Nessie. Nakasakay na sila ng jeep pauwi sa bahay ni Elton at tuwang-tuwa siya dahil nakapagpadala na siya sa kanyang pamilya at meron na ring cellphone. Hindi na siya makapaghintay na magamit iyon. Hindi rin batid ni Clara pero may binili siyang pasalubong kay Elton. Binilihan niya ito ng sunglasses. Wala siyang alam na magandang relo para kay Elton pero napansin niya na may mga collections ito ng sunglasses sa kwarto kaya iyon na lang ang pinili niya. Nagtira ako. Mabuti naman. Akala ko kasi inubos mo na sa pamilya mo.
At saka salamat sa libre mo Hindi naman sana kailangan. Mapilit ka lang talagang babae ka. Pasasalamat ko lang yun. Kasi pinahiram mo ako ng cellphone mo. At sinamahan mo pa ako ngayon. Oh, oo nga pala. Nakontak mo na ba yung boyfriend mo? Nag-text siya sa akin May overtime daw siya noong mga oras na tumawag ako sa kanya. Kaya hindi niya ako masagot. Ay, mabuti naman kung ganun. Nag-reply na rin at nagpaliwanag. Pagkarating nila sa mansyon, itinago na muna ni Clara ang regalo niya para kay Elton. Wala namang espesyal na okasyon pero nais lang niyang bigyan ng something ang lalaki, lalo na at ito ang magsisponsor sa kanyang review. Nang matapos ang kanilang hapunan, sabay silang kumain ni Elton. Inihatid niya si Elton sa silid nito. Habang naliligo ang amo, mabilis siyang umalis at kinuha sa kanyang silid ang regalo para kay Elton. What is this? Kunot noong tanong ni Elton sa kanya nang tanggapin nito ang inabot niyang regalo. Para sa'yo, sir. Di ba natanggap ko na ang sweldo ko? Bumili lang ako ng something para sa inyo kasi natuwa po ako na ikaw ang magsasponsor para sa review ko. Pahayag niya at ngumiti kay Elton. Excited siyang makita ang reaksyon nito. Clara, hindi mo kailangang gawin to. Ngayon lang naman, sir Ngumiti sa kanya si Elton. Napahigit naman siya sa kanyang hininga dahil parang may kakaibang umusbong sa kanyang damdamin nang makita ang gwapong ngiti ng amo. Oh, thank you so much for this, Clara. Ani Elton nang makita nito ang kanyang gift. Hindi ko po alam kung gagamitin ninyo yan since marami na po kayo niyan pero masaya ako na nagustuhan ninyo, sir. I will gonna use this for sure. Salamat ulit, Clara. Masaya si Clara nang matanggap ang mensahe mula sa kanyang kapatid na nakuha na nito ang perang ipinadala niya. Ngunit sa gabi ring iyon ay may lumukob na kakaibang sakit sa kanyang dibdib dahil hindi na naman sumasagot sa kanya ang nobyo. Oy, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Nessie sa kanya nang magising ito at siya naman ay nakaupo pa rin sa kama at kaharap ang cellphone. Wala naman, Nessie. Nahihirapan lang akong makatulog. Nahihirapan kang makatulog o may iniisip ka? Bumabagabag sa kanya na ilang araw nang hindi makontak ang kanyang nobyong si Dino. Kahit text, wala rin. At may isa pang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Ito ay dahil paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang ngiti sa kanya ni Sir Elton at ayaw naman niya iyong aminin kay Nessie. Hindi mo ulit makontak ang boyfriend mo? Mahina siyang napatango. Naku, buwan ka na rito, Clara. Bakit hindi mo muna uwian yan sa inyo? Di ba may papeles ka rin kukunin sa school mo para makapag-file ka na ng examination? Dahil sa naging suhestyon sa kanya ni Nessie, naisip din ni Clara na mas mabuti ngang umuwi na muna siya. Naisip niyang baka miss lang niya ang boyfriend niya, kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa kanyang isipan. Sir, pwede po ba tayong mag-usap saglit? Aniya isang gabi, nakahiga na si Elton sa kama nito. Oh yes, ano ba yun? Mga kailangan mo ba for the review? Hindi naman, sir. May mga papeles po akong kukunin sa probinsya. Kaya saglit po muna akong uuwi. Is that so? Sure. Kailan ka aalis? May pera ka ba? Meron pa naman, sir. If you say so. So, kailan ka uuwi? At kailan ang balik mo? Nginitian siya ni Elton at hindi niya inaasahan ang pagkabog ng kanyang dibdib. Siguro po mga 3 days lang po. Naging matamlay at walang gana ang araw ni Elton nang umalis sa kanilang bahay si Clara.
Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang epekto ng presensya nito sa kanyang bahay at ng kanyang buhay. Niwala pa ngang isang araw na wala ito pero tingin niya ang tahimik na ng bahay niya. Parang hindi niya nakilala ang sariling bahay dahil sa katahimikan nito. This is not you, Elton Rojas. Ito ang gusto, di ba? Tahimik, walang maingay, walang istorbo. Pagkausap niya sa sarili, inis niyang ginulo ang buhok. Itinulak niya ang sariling wheelchair patungo sa kusina ng bahay. Pero hindi naman niya inaasahan na maririnig niya ang pag-uusap ng kanyang mga kasambahay tungkol kay Clara. Naawa na nga ako sa batang yun eh. Sobrang loyal niya at mabait na dalaga. Desente pa. Tapos mukhang niloloko lang ng nobya niya. Talaga, Nessie? Kawawa naman si Clara kung ganon. Sabat ng ibang boses ng kanyang kasambahay. Parang may dumagan sa dibdib ni Elton nang marinig ang usapan ng dalawang kasambahay. Biglang nanikip ang kanyang dibdib at bumigay ang kanyang paghinga. Oo, alam mo ba na kahit na wala siyang cellphone kasi nga na-hold up siya? Nakikigamit siya sa cellphone ko para lamang makontak yung nobyo niya. Kaso yung nobyo niya, hindi siya sinasagot. Umabot pa nga ng ilang araw bago mag-reply. Naku naman, at umuwi pa siya para personal silang makapag-usap. Oo, sana nga makapag-usap silang dalawa. Sana maayos yung boyfriend niya dahil iba talaga yung kutob ko doon. May girlfriend kang nasa malayo pero hindi gumagawa ng effort. Palaging si Clara na lang yung gumagawa ng paraan para sa kanilang dalawa. Ang mabigat na nararamdaman ni Elton ay tila nadagdagan nang marinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Biglang pumait ang kanyang lalamunan at nanikip ang kanyang dibdib sa mga narinig. May boyfriend siya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Pero, sino ba ako para pagsabihan niya ng ganon? Bakit nga ba niya ako binigyan ng regalo? Inis niyang ginulo ang buhok. Muli na lang niyang itinulak ang wheelchair pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang gutom na nararamdaman ay itutulog na lamang niya. Samantalang si Clara naman ay masayang sinalubong ng kanyang pamilya nang makarating siya sa kanilang bahay. Wow ate, ang puti mo na! Mama, gumanda lalo si ate Clara sa syudad! Ani ng kanyang nakababatang kapatid. Ginulo ni Clara ang buhok ng kanyang kapatid na babae. Talagang binubola mo pa ako. Niyakap siya ng kanyang ina at ng kanyang ama. Maayos ba ang buhay mo roon? Ang trabaho mo? Oo ma, mababait po mga kasama ko eh. Mabuti naman kung ganoon anak. Akala namin matatagalan ka bago pa makauwi. Sabat naman ng kanyang ama. Dahil doon, naikwento ni Clara sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pag-sponsor ni Elton sa kanyang review para makapag-take siya ng board exam. Sobrang natuwa ang kanyang pamilya sa naging balita niya, kaya naman nais nilang padalahan ng mga pananim nilang gulay ang amo nito. Sa sumunod na araw, inasikaso naman niya ang mga papeles na kukunin sa munisipyo at sa kanyang eskwela. Gumagabi na nang matapos si Clara sa pagkuha ng kanyang papeles sa eskwelahan dahil marami ring kumukuha ng certificates. Nang matapos ay sinadya niyang dalawin ang kanyang boyfriend na si Dino sa bahay nitong tinitirahan. Hindi nito alam na umuwi siya kasi hindi niya nga ito makontak. Hindi na rin siya nag-iwan pa rito ng message dahil aabutin pa ng ilang araw bago ito makapag-reply sa kanya. Wala na ang ina ni Dino dahil namatay ito. Ang ama naman nito ay nasa ibang bansa, isang OFW. Kaya alam niyang mag-isa lang ang lalaki sa bahay. Bumaba siya sa tricycle na sinasakyan at naglakad patungo sa pinto ng bahay. Dire-diretso lang ang lakad
since walang gate o bakod ang tahanan nito. Napangiti siya nang makitang bukas na ang ilaw ng bahay, tandang may tao sa loob. Huminga na muna siya ng malalim bago kumatok ng 3 beses sa pinto. Inayos niya ang suot na simpleng t-shirt at pantalon. Inamoy din niya ang sarili dahil buong araw siyang nasa labas. Napangiti muli siya nang mabango pa naman siya. Nang walang bumukas ng pinto, muli siyang kumatok. "Saglit lang!" Sigaw ng isang babae mula sa loob. Kumunot naman ang noo ni Clara. May kasama ba si Dino? Bisita niya? O relatives? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali ay marahas na bumukas ang pinto. Napawi ang kanyang ngiti nang makita niyang isang babae ang bumukas sa pinto. Magulo ang buhok nito at iritado sa kanya. "Sino ka?" "Ikaw ang sino, miss? Mukhang nagkamali ka yata ng bahay na..." Naputol ang babae nang may magsalita sa likod nito. Sherry, sino yan? Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang boyfriend. "Hindi ko kilala, babe. Mukhang nagkamali lang ang babaeng ito." Teka, sino ba yan, babe? Napatigil si Dino nang makita siya nito. Umagos ang kanyang luha nang makita ang nobyo na si Dino. Wala itong pang-itaas at tanging tuwalya lamang ang sapin nito sa katawan. Mukhang kakatapos lang nitong maligo. Clara? "Ano ito, Dino? Babe? May babe ka pala rito?" "Wait, kilala mo siya, Dino?" Sherry, pumasok ka muna. Ani Dino, ngunit sinapawan lamang siya ni Sherry. "Hindi, bakit naman ako papasok, ha? Ito ba ang sinasabi mong ex mo na lumuwas ng syudad?" Tanging pag-awang lang ng kanyang labi ang nagawa ni Clara nang marinig ang sinabi ng babae. Bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya alam kung kailan siya naging ex ni Dino. "Ex?" Clara, mag-usap tayo. Pero pinutol niya ito. "Ano pang pag-uusapan natin, Dino? Ex? Kailan mo pa ako naging ex? Bago ako lumuwas ng Maynila, boyfriend pa kita. 1 buwan nang akong nawala. Tapos ngayon..." Hindi niya matapos ang nais niyang sabihin. Nang labis na nanikip ang kanyang dibdib. "Hayop ka!" Dinuro niya si Dino. Malalim siyang huminga bago pinukol ng matalim na titig si Dino. Kahit na lumuluha ay hindi niya inaalis ang titig sa lalaki. "Alam mo ba na hindi ako makatulog ng maayos? Kakaisip sa'yo? Kaya ba hindi mo sinasagot ang tawag ko sa'yo kasi may iba ka ng kinakalantari dito? Kaya ba umaabot ng ilang araw yung reply mo kasi iba na yung inaasikaso mo?" Alam mo naman na ayokong lumuwas ka, di ba? Pero anong ginawa mo, Clara? Umalis ka talaga. "Dino, para sa kinabukasan ko rin. Natin, kaya ako lumuwas. Bakit ba hindi mo yun maintindihan?" Kaya kitang buhayin, Clara. "Pero ayoko nun. Hindi ako nag-aral ng ilang taon para lang magpabuhay sa'yo. At may pamilya din ako. Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit ba ang dali mong makahanap ng iba? Wala ka rito, Clara. Kaya ka naghanap ng iba? Mahal ako ni Sherry. Ako ba? Hindi ba kita minahal? At ganun na lang din yon? Ganon na lang yon, Dino?" Patuloy na bumuhos ang luha ni Clara. Oo, Clara. Matigas ang ulo mo. At ayaw mo sa mga gusto ko. Si Sherry, kaya niyang manatili sa akin at sumunod. Napaaga ang balik ni Clara sa mansyon ni Elton. Labis ang kanyang sakit na nararamdaman dahil sa kataksilan ni Dino. Hindi niya inakala na ang kitid ng utak ng lalaking minahal niya.
Tingin niya ang tanga din niya para mahalin ang katulad ni Dino. Hindi girlfriend ang gusto nito. Gusto nito ng babaeng sunod-sunuran sa kanyang gusto at ayaw niya ng ganun. Hoy, okay ka lang ba? Napapadalas na ang pagkatulala mo Punas sa kanya ni Nessie habang tinutulungan niya itong magpunas ng mga plato. Tipid ang kanyang naging ngiti rito. 3 araw na simula nang bumalik siya sa mansyon at minsan ay nawawala pa rin talaga siya sa sarili. Ayaw niya kasing tanggapin na ganoong klaseng tao ang minahal niya. Ay nako, okay lang yan. Alam mo, blessing in disguise yung nangyari sa inyo ni Dino. Ginawa ng tadhana iyon upang hindi ka mapunta sa isang tulad niya na napakawalang hiya. Napakagago kaya niya. Nang dumating siya, si Nessie ang sumalubong sa kanya. Ito ang nagpalubag ng loob niya matapos nang hindi niya inaasahang break-up nila ni Dino. Kay Nessie niya isinalaysay ang mga nangyari sa kanila ni Dino. Tama ka, Nessie. Ngayon, makakapag-focus na ako sa review ko. Gagalingan ko. Ay dapat lang para maglaway sa'yo ang hinayupak mong ex. Sa mga sumunod na araw, Mabuti naman pare at hinayaan mo na kaming dumalaw sa'yo. saad ng kaibigan ni Elton na si Nick. Kasalukuyan silang nasa poolside at umiinom. Hindi naman maliligo. Gusto lang nilang mag-usap sa labas ng bahay. Oo nga pare, at saka nandito kami kasi namiss na namin yung masungit mong muka at kainitan ng ulo mo. Tawa pa ng kaibigan niyang si Joel. Si Nick at Joel lang talaga ang pinakamalapit niyang kaibigan. Pinagbigyan niya silang dumalaw sa bahay niya kasi panay ang text at tawag sa kanya. Isa pa, tingin niya ay kailangan rin niya ng ibang makakausap. Side kay Clara. Sinamaan niya ng tingin ang dalawa. Yan ang namiss ko. Putik ka pre. Suway niya kay Joel at saka inabot ang baso niya. Laman nun ay alak. Uy Elton, hinay-hinay lang Awat naman ni Nick sa kanya. Alam ko. Inis niyang wika. Teka nga, ako lang ba o talagang naging masungit ka lalo pare? Yan din yung napansin ko pare. Tapik ni Nick sa balikat ni Joel. Tumigil kayo kung ayaw ninyong palayasin ko kayo sa bahay ko. Pre, kalma nga lang. At saka di mo naman lang naibalita sa amin na may chicks ka pala rito sa bahay mo. Naibaba niya ang baso. Ano? Sino? Yung dalagang babae. Yung maliit ang muka at palangiti. Si Clara kaagad ang rumihistro sa kanyang isipan. Nyeta ka, Nick. Huwag si Clara. Why? Maganda naman siya. I don't mind if hindi ka titigil. Uupakan kita dyan. Putik. Gusto mo rin yun Come on, pare. Ani Joel. Iniwas niya ang tingin sa mga kaibigan. Parang in love ka na yata Manahimik kayo. She's taken. Umungol ang mga kaibigan niya. Di agawin mo. Kung di ba kasal, pwede pa yung maagaw. Tinapunan niya ng nakamamatay na tingin si Nick. Hindi ko gagawin yan. Nang makita ni Elton na paparating na si Clara, nilayon niya ang tingin sa babae. Nakabalik na ito, ngunit imbes na matuwa siya, sumama ang kanyang pakiramdam. Wala naman siyang inaasahan sa babae since may nobyo na ito, kaso lang may kurot sa kanyang dibdib. It's the first time na makaramdam siya ng ganoon sa isang babae. Casual relationships lang kasi ang meron siya dati. Dati na hindi pa siya lumpo. Sir, ito na po ang merienda ninyo. Ngiting-ngiting saad ni Clara sa kanya. Kaso inirapan lang niya ang babae. Ito po yung mga kamoteng dala ko po galing sa probinsya. Pasasalamat po ng mga magulang ko sa pagsusponsor po ninyo sa review ko. Nilaga lang po siya.
Tumangulang si Elton. Isang linggo na simula nang makabalik ang dalaga, kaso iniiwasan pa rin niya ito. Habang maaga pa ay gusto niya nang pigilan ang sarili mula sa pagkahulog ng husto sa dalaga. Ayaw niyang makasira siya ng relasyon ng ibang tao. Ayaw niyang pakinggan ang mga sulsol ng kaibigan. Bumalik ka na sa loob. Malamig niyang untag. Mukhang nagulat sa kanyang sinabi si Clara, kaya't nanlaki ang mga mata nito. Okay po. Simula nang makabalik siya sa mansyon ni Elton, napansin ni Clara ang panlalamig ng amo. Hindi siya sigurado pero tingin niya parang may kung anong kinikimkim ang kanyang amo sa kanya. Maayos naman siyang nagpaalam rito na uuwi siya saglit sa kanilang probinsya at pinayagan naman siya nito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit parang lumayo ito sa kanya. Huy, okay ka lang ba? Natulala ka kasi may crush ka roon sa mga kaibigan ni Sir na bumisita rito nung mga nakaraang araw. Sinundot pa nito ang tagiliran niya. Natawa na lamang siya rito. Nessie, ano ka ba? Wala no? Totoo mang nagagwapuhan siya sa mga kaibigan ng amo, ngunit hanggang doon lang yon. Natutulala ka na naman dyan Huwag mong sabihin dahil sa ex mo. Sira ka, Nessie. Hindi rin no. Sa totoo lang, hindi ko na nga siya iniisip ngayon Natatawa na lang ako kasi ang tanga ko pala noon. Bakit ka nga pala natutulala lately? Binaligtad nito ang iniihaw na baboy. Yun ang uulamin nila mamayang hapunan. Si Elton kasi. Elton? Hoy Clara ha, amo natin yun. Oo nga. Si Sir Elton nga. Nadulas lang naman. Anong meron kay Sir? May napapansin ka bang kakaiba kay Sir? Kumunot ang noo ni Nessie. Humalukip-kip ito na parang nag-iisip. Wala naman. Since last week, napansin ko ang pag-iiba ng mood ni Sir. Parang naging grumpy siya lalo at walang kibo. Napapitik si Clara sa kanyang daliri sa ere. Tama, akala ko ako lang nakakapansin. Yun yung iniisip mo ngayon kaya ka nakatanga? Naninibago lang kasi ako, kaya ganun. Naku, ikaw ha, Clara, baka iba na yan. Huwag mong sabihing nahuhulog ka na kay Sir Elton. Uy, hindi naman. Ang sungit kaya nun. Bakit utal-utal ka dyan? Siyempre, kasi amo natin yun. Tapos pinag-uusapan natin. Nagkibit na lang siya ng balikat. Marahas na iniling ni Clara ang ulo nang makita ang refleksyon ng kanyang amo sa salamin. Binobotones nito ang polo mula sa itaas at nakikita niya ang malapandesal nitong katawan. Hindi niya batid kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng init sa kanyang pisngi. Clara? Sir? May kailangan po kayo? Pwede bang i-blow dry mo yung buhok ko? Opo, oo naman. Napabuga na lamang si Clara ng hangin sa kanyang bibig bago lumipat kay Elton. Kusang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Clara nang mahawakan ang buhok ni Elton. Malambot ang mga palad niya at napaka-smooth nito. Okay ka lang ba, Clara? Kinagat niya ang labi nang marinig ang tawag ni Elton upang itago ang ngiti sa kanyang labi. Sir? Ang sabi ko, okay ka lang ba? Opo, okay lang naman ako, sir. Pinanliitan siya ni Elton sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya sa salamin. Si Clara ang unang umiwas ng tingin dahil sa talim ng mga titig sa kanya ni Elton. Pinukpok ni Clara ang kanyang dibdib. Kasalukuyan siyang nasa front yard ng bahay, nakatingala sa mga bituin. Kakatapos lang niyang tawagan ang pamilya at saglit na tumambay sa labas. Tinanong siya ng kanyang pamilya tungkol sa kanila ni Dino.
at inamin niya ang totoo sa mga ito. Nagalit ang kanyang mga magulang, pero nagpasalamat din dahil ayaw nila kay Dino. Noon pa man ay hindi na sila suportado kay Dino. Ngunit nagalit pa rin ang mga ito dahil sa ginawa ng lalaki sa kanya. Imbes na si Dino ang isipin niya sa mga oras na iyon, ang mukha ni Elton ang naglalaro sa kanyang isipan. Habang napapatitig siya sa mga bituin, bigla na lamang pumasok sa isip niya ang guwapong mukha ni Elton at ang ngiti nito sa kanya na na-miss niya. Sa mga nagdaang araw kasi ay nagsusungit ito sa kanya sa hindi niya malamang kadahilanan. Ano bang nangyayari sa akin? Ungot niya dahil malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Ano bang klaseng sakit tong dumapo sa akin? Ninenervyos pa ako? Ang layo pa nga ng board exam eh. Magre-review pa ako. Para siyang tanga, kakakausap sa sarili sa labas ng bahay. Clara, ikaw ba yan? Ang baritono at malalim na boses. Napalingon naman si Clara. Doon niya nakita si Elton, palabas patungo sa balkonahe ng bahay. Mabilis niya itong nilapitan at siya ang nagtulak sa wheelchair nito. Bakit hindi ka pa natutulog? Umupo siya sa pinakamataas na baitang ng hagdanan sa balkonahe. Tumawag lang po ako saglit sa pamilya ko, sir. Natutulog kasi si Nessie sa loob kaya lumabas ako. Huminga siya ng malalim. Kayo, sir, bakit hindi pa kayo natutulog? Tumawag din ang parents ko. Sinabing dapat magparehab na ako. Bakit ka hindi niyo subukan kaya, sir? Nasabi na ng doktor ko noon na malabo na akong makalakad. Yang gagawin kong rehab. Wala pa rin kasiguraduhan. Ayokong paasahin ang sarili ko. Pero bakit hindi niyo kaya subukan, sir? Wala namang mawawala eh. Wala naman pong imposible sa panahon ngayon, sir, lalo na dahil sa mga technology. Ana, kung wala nang imposible ngayon, bakit hindi ko pa makuha yung gusto ko? Yung taong gusto ko. Napakurap-kurap si Clara at saka dahan-dahang napalingon kay Elton. Sir? Nothing. Anyway, kumusta kayo ng boyfriend mo? Napansin niya ang malalim na paglunok ng amo. She snorted. Binalik niya ang tingin sa mga bituin sa langit at napangiti. Magaan ang kanyang pakiramdam at wala ng kirot kapag naaalala niya si Dino. Wala na kami, sir. What? Matagal na po kaming wala. Nung araw po na bumalik ako rito sa bahay, wala na kami noon. Are you for real? Dahil sa pagkautal ng kanyang amo, hinarap niya si Elton at tiningnan ito sa mga mata bago nagsalita. Oo naman, sir. O teka. Huwag niyo po akong kaawaan. Tingin ko, ginawa ng Panginoon na makita ko silang dalawa nung araw na yon para hindi na ako nagmumukhang tanga dito. Anong ibig mong sabihin? Ngumuso siya kay Elton at napansin niya ang paglunok nito ng malalim. Niloko niya ako, sir. May babae siya roon sa probinsya namin habang wala ako. Binahay niya nga yata eh. Hindi raw kasi ako katulad nung bago niyang babae na sumusunod sa kanya. Wala na as. Sinabi niyo pa, sir. Pero, kumusta ka naman ngayon? Okay na, sir. Salamat kina Nessie. Madali akong nakamove on sa lalaking yun. That's good to hear. Lumipas ang ilang linggo, naging puspusan na rin ang pagre-review ni Clara. Sa November na ang kanilang examination at isang buwan na lang, Nobyembre na. Sa mga nakalipas na linggo, naging maayos ang takbo ng kanyang buhay sa bahay ni Elton. Minsan din siyang dinalaw ng ina ni Elton na si Daisy at sobra itong natuwa sa kanya. Sinuportahan din siya nito sa kanyang pagre-review.
Hindi aakalain ni Clara na makakahanap siya ng suporta mula sa ibang tao, aside sa kanyang pamilya. At sa mga linggong nakalipas, hindi niya maiwasang hindi punain ang pakikitungo sa kanya ni Elton. Bigla na lamang itong naging concern sa kanya. Panay na ang ngiti nito. At minsan, tinutulungan pa siya nito sa pagre-review. Ang gwapo mo talaga. Bulong ni Clara habang nakatitig sa tulog na si Elton. Gigisingin niya sana ang amo upang makapag-agahan na kaso naabutan niya itong natutulog sa kwarto. Kinagat ni Clara ang labi at hinaplos ang matangos na ilong ni Elton. Sir, pasensya ka na ha kung nilalagyan ng mali siya ng puso ko ang kinikilos niyo. Huwag kang mag-alala sir. Ginagawa ko lang tong inspirasyon para galingan ko sa board exam. Ngumiti siya ng mag-isa. At ngayon ay ang kilay naman ni Elton ang hinawakan niya. Kapag nakapasa ako, aamin na ako sa iyo, sir. Kapag hindi naman, sa susunod ulit. Sa susunod na lang ako aamin kapag nakapasa ako. Ayokong umamin sa iyo na ganito ako. Maid nyo lang. Either. Gusto ko kapag umamin ako sa feelings ko sa'yo, nurse na ako. Mahina niyang wika. Nanatili ang kanyang mga mata sa mapayapang mukha ni Elton. May ngiti sa labi ni Clara na tumayo upang lumabas muna sa kwarto ng binata. Ayaw niya muna itong istorbohin sa masarap nitong tulog. Kaso, nagtatalikod na sana siya upang makaalis. May kamay naman na biglang humawak sa kanyang palapulsuhan. Kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata ay ang pag-indayog ng malakas ng kaniyang dibdib. Who told you to walk away after saying those words? Saad ni Elton sa malalim at magaspang na tono. Hindi siya makapagsalita. Bakit kailangan pang makapasa ka sa board exam before umamin? Why not now? Ramdam ni Clara ang pag-init ng kanyang buong muka sa sinabi ng binata. Narinig mo? Hindi matuloy-tuloy ni Clara ang nais niyang sabihin kay Elton dahil mas malakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi siya maayos na nakakapag-isip. Hindi ko sinasadya, Clara. Hahatakin na sana ni Clara ang kanyang kamay mula kay Elton, ngunit mas malakas sa kanya ang lalaki. Gising ka pala. Bakit hindi ka man lang nagumulat? Bakit hinayaan mo akong magsabi ng mga… Dahil gusto kong marinig din ang mga sasabihin mo. Sir… Clara, just in case na hindi mo alam at hindi mo halata. I really like you too. Sir… Ewan ko rin kung kailan nagsimula itong feelings ko sa'yo. Hindi naman kita gusto nung una since napakaingay mo. Tingin ko, ang aggressive mong tao. Kaso nagising na lang ako isang araw. Nilook forward ko nang makita ka. Napasinghap na lamang si Clara. Siyempre, may takot din sa aking umamin sa'yo after learning na may boyfriend ka. Nilayo ko ang sarili ko dahil I respect you. Nirerespeto ko ang relasyon ninyo ng boyfriend mo. And I'm sorry kasi nung sinabi mo na wala na kayo ng boyfriend mo, sumaya ako ron. Sobra. Pero inalala ko rin na hindi ako makalakad. Lumpo. Wala rin akong kwenta kung… Wala naman po akong pakialam dyan, sir. Wala po akong pakialam kung lumpo ka ngayon. Nagustuhan po kita kasi ang bait niyo sa akin. Sobrang considerate, caring, at maalagain. Nakita ko po ang lahat ng iyan habang nandito ako at habang nagre-review ako. Napamura na lamang si Elton. Sa isang hatak niya ay natumba siya sa ibabaw nito. Napatili siya at takmang aalis sa pagkakadagan muna rito, ngunit niyakap ni Elton ang mga braso nito sa kanyang bewang. Sir,
Utal niyang saad dahil para na siyang lumulutang. Idagdag pa na sobrang lapit ng kanilang mukha ni Elton sa isa't isa. I really like you, Clara. Gustong gusto rin kita, sir. Humaplos ang daliri ni Elton sa kanyang pisngi. Can I kiss you? Napangiti si Clara nang mautal si Elton. Masaya siya. Hindi lang siya ang kinakabahan sa kanilang dalawa. Sige. Unti-unting binaba ni Elton ang muka kay Clara. Kusa namang namigat ang mga talukap ng mata ni Clara sa papalapit na labi ni Elton. Napasinghap siya nang dumapo na ang mainit at may kalambutan nitong labi sa kanya. Sa una ay mababaw lamang ang halik nito sa kanyang mga labi, pero kalaunan ay pinapabuka na nito ang kanyang labi at ginagalugad ng dila nito ang loob ng kanyang bibig. Halos kapusin siya ng hininga sa mga halik nito. May uhaw, sabik at pagmamadali sa mga halik nito sa kanya. They become official, pero hindi pa nila iyon pinapaalam sa ibang kasama nila sa bahay. Minsan tumatakas lang si Clara sa silid nila ni Nessie upang tumungo sa silid ni Elton. Minsan nga ay doon na siya nakakatulog. Pagkatapos kasi ng mga halik nila, nanghihina na lang siya at bumibigay ang katawan sa gusto ng lalaki. Sa 1 linggo nilang relasyon ni Elton, nakailang halik na sa kanya ang lalaki. Kapag silang dalawa lamang, nagnanakaw ito ng halik sa kanya. Kapag nasa silid naman sila ng lalaki, napaka-imposible na hindi sila nagme-make out. Mag-date tayo. Anunsyo ni Elton sa kanya. Nagre-review siya nang sabihin iyon ng binata. Sobrang frustrated mo na sa ginagawa mo. Lumabas tayo kahit saglit lang. Sa labas? Dalhin lang natin yung driver ko para hindi ka mahirapan. Sige, magbibihis lang ako saglit. Sa isang mall dinala ni Elton si Clara. Kahit na ilang minuto pa lang silang naglilibot, pansin na ni Elton ang galak mula sa nobya. Bakit nga pala hindi na bumibisita yung mga kaibigan mo sa bahay? Papasyalin mo naman sila. Tumigil sila saglit sa isang coffee shop at bumili ng maiinom. Ayoko nga. Istorbo lang sa ating dalawa mga yun. Ang sama. Baka akalain nilang sinasarili na lang kita, Elton. Babe, ang iingay ng mga kaibigan ko. Saka nagre-review ka pa, di ba? Saka na lang. Pagkatapos dinadoon sa coffee shop, ay muli silang naglibot-libot sa lugar. Tumigil sila sa isang bench na nasa harapan sa papalubog na araw. May iba ring mga couples katulad nila sa lugar na nanonood ng sunset. Hinalikan siya ni Clara sa kanyang labi. Napangiti na lang siya. Sa una ay nahihiya pa itong humalik sa kanya. Pero ngayon, nasasanay na ito. Thank you sa pagdala sa akin dito. Gumaan ang pakiramdam ko at parang nawala ang kaba ko sa papalapit na exam. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at pinagsiklop ang kanilang mga kamay. Anything for you, babe. I love you. I love you too, Elton. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Hindi siya binibigo ng lalaki. Araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya ang pagmamahal nito. Hindi lang ito sa salita, kundi pati na rin sa kilos. Tingin ni Clara, kapag kasama niya si Elton, wala siyang bagay na hindi kayang gawin kapag kasama ang lalaki. No, I should be the one thanking you, Clara. Dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng lakas. Dahil sa'yo ay muling nagkakulay ang mundo ko. Dahil sa'yo ay naisipan kong magpa-therapy. Gusto ko ulit makalakad para makapasyal tayo sa mga malalayong lugar. Gusto kong sabayan ka sa lahat. Thank you.
Thank you, Elton. Makakalakad ka. Promise. Maniwala lang tayo. Hinaplos niya ang pisngi ni Elton. Naluluhos siya sa saya. Isa pa, kahit na ganito ka, Elton, kaya mo naman akong sabayan sa lahat. Pero I believe na makakalakad ka ulit. Hinagkan siya ni Elton at kaagad naman niya itong tinugon. Sa sumunod na araw, sinusubuan ni Elton si Clara. Si Clara sana ang alalay ni Elton pero parang si Clara na ang inaalagaan nito. Namayat ka ngayon na. Kumain ka ng marami. Tapos ng exam ninyo. Makakapagpahinga ka na ng maayos. Anong namayat? Di naman na. Hindi alam kong namayat ka dahil sa review mo. Dahil ang gaan mo na lang kapag sinasakyan mo ako. Ano ka ba? Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Nagsusubuan silang dalawa nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa noon ang ina ni Elton na si Daisy. Nahulog ang kutsara mula sa kamay ni Clara nang makita ang ina ni Elton. Ma'am, namutla si Clara. Ngunit nagulat ang dalawa nang sinugod sila nito ng yakap. Una nitong niyakap si Elton, sunod naman ay si Clara na nagulat pa rin. Mami, anong ginagawa niyo rito? Nandito ako kasi masaya ako para sa inyo ni Clara. Mag-expect na ba ako ng grandchildren ko? I want at least 7 grandchildren, okay? Kinikilig na saad ng ina ni Elton. Napakurap-kurap naman si Clara. Ma'am Daisy. Wait, Mami. Saan niyo po ito nalaman? Sa amiga ko. Nakita niya kayong nag-date sa mall. Ang sweet ng photos niyo. Nagkatinginan na lang sina Clara at Elton sa isa't isa. Bago natapos ang taon na yon, lumabas ang resulta sa exam ni Clara at isa siya sa nakapasa. Sa sumunod namang taon, sinimulan na rin ni Elton ang pagpapatherapy niya. Nais sana ni Elton na magtrabaho na si Clara at gamitin nito ang lisensya. Ngunit gusto pa ng nobya niya na samahan siya sa kanyang pagpapagamot. Ipinakilala ni Clara si Elton sa kanyang mga magulang noong mag-oath-taking siya. Natuwa ang mga ito sa kanilang relasyon at kahit na mayaman si Elton, hindi ito nakatakas sa pagbabanta ng kanyang ama. Tandang-tanda pa ni Clara ang sinabi ng kanyang ama kay Elton. Kapag sinaktan mo ang anak ko, iho, ang itak ko ang hahabol sa'yo. Ngumisi lamang si Elton at nagsalita. Iyan po ang hinding-hindi ko gagawin, tay. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. At saka, hinintay ko ito. Kaya sa akin na po ito Sigurado na po ako dito sa anak ninyo. Pagkatapos ng 6 na buwan na pagpapatherapy ni Elton, matagumpay itong nakapaglakad muli. Hindi niya na kailangan pang gumamit ng walking sticks. Thank you so much for being with me. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing,
Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatiko, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saiko,
Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora,
Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Cresce,